Nahuli na ng mga otoridad ang sospek sa pamamaril sa isang tindera sa palengke na naganap sa barangay Santa Ana, Taytay, Rizal. Kinilala ng pulisya ang sospek sa pangalang alias Fred na naaresto sa bayan ng Angono, Rizal kung saan siya pansamantalang nanunuluyan. Ayon sa investigasyon, si alias Fred ay nagsilbing tatay-tatayan ng biktimang si Paloma, 23 taong gulang. Lumalabas din sa investigasyon na si alias Fred ang boyfriend ng amo ni Paloma at ang amo rin umano ang umampon kay Paloma noong mas bata pa ito. Dahil dito, itinuturing na malapit ang ugnayan ng sospek at ng biktima. Batay sa teorya ng pulisya, isa sa mga tinitingnang motibo sa krimen ay ang umano'y paniniwala ni alias Fred na si Paloma ang nagsisilbing mata at tenga ng kanyang kinakasama na umano'y nagsusumbong ng mga ginagawa at kalokohan niya. Dahil dito, pinaniwalang nauwi sa matinding galit ang sitwasyon na humantong sa pamamaril habang naka-live video ang biktima noong araw ng insidente. Nahuli siya sir through hot pursuit operation sa address niya sa Angono, Rizal, 9 a.m. ngayong umaga. Nahuli siya sir dahil po doon sa aming witness na nakakilala sa kanya. Previous sir, dati po silang mag-amo, yung suspect and the victim po. Tapos, ano sir, ano pong motibo? Based sa investigasyon na lumalabas sa amin sir is ito pong si suspect and yung may-ari po noong gulayan kung saan nagtitinda yung biktima is magkarelasyon po yung suspect at yung may-ari ng gulayan. No, ngayon po itong si victim is kung ano-ano pong sinusumbong doon sa amo niya na dating karelasyon nitong suspect na mga pangit na mga ugali nitong suspect. So parang nainis si suspect. Possible po, sir. Hindi po namin na-confiscate yung baril na ginamit doon sa pamamaril, sir. Pero naka-recover po doon sa crime scene ng basyo ng bala. Sir, meron po siyang kasabwat? Sa ngayon, hindi pa namin masabi kung may kasabwat siya. Pero hindi pa naman po tumitigil ang Taytay PNP para sa investigasyon, sir, ng nangyaring krimen. Eh, yung sa biktima, sir, ano po, kamusta na po yung kalagayan niya? Sa ngayon po, sir, ang biktima po natin is nasa ospital sa Pasig General Hospital. Nag-undergo po siya ngayon ng treatment para sa kanyang tuloy-tuloy na paggaling. Meron po kaming witness, sir, na nagturo doon sa suspect na nakakita at nakakilala doon sa suspect na kung sino yung bumaril. Samantala, sa panayam, itinanggi ni alias Fred ang mga paratang laban sa kanya at sinabing wala siyang kinalaman sa pamamaril kay Paloma. Sir, pero inaamin mo ikaw yung gumawa? Ay, hindi po. Paano mo didepensa ang sarili mo, sir? May may mga testigo man po ako na saka may patunay na nandun ako sa bahay sa Angono. Sir, kaya lang may nagtuturo daw sa inyo, sir. At may ebidensya daw na nagtuturo laban sa'yo. Na basta po yun po yung ko po. Yung pong alam ko na yung oras na nangyari yon, nandun po ko sa Angono. May galit ka ba, sir, kay Paloma? Wala po. Anak-anak mo si Paloma? Opo. Wala namang kinaging alitan ni Paloma? Wala po. Wala ka bang, may gusto ka pang sabihin, sir? Wala na po. Wala ka bang gustong idepensa? Alam naman po ng hindi ko magagawa yun. Hindi mo magagawa, sir. Opo. Ano bang personal na relasyon mo kay Paloma? Paano yung relasyon nyo? Paano yung turingan ninyo? Para na po kaming magtatay. Oo. Tapos, Ano po yun? yun lang, sir. Sir, may gusto ka pang sabihin, sir? Wala na, sir? Wala po. Sa kasalukuyan, si alias Fred ay nakapiit sa Taytay Municipal Police Station at naharap sa kasong frustrated murder habang patuloy pa rin iniimbestiga ng mga otoridad ang iba pang detalye ng kaso kabilang ang posibleng iba pang sangkot sa insidente. Ang kakaso po namin sa kanya, sir, is frustrated murder po. Samantalang patuloy na nagpapagaling si Paloma sa Pasig City General Hospital.
Ako si Monchik para sa latest ng iNews Pilipinas. Balitang totoo, serbisyong tunay.